sa pagiging artista, yung reaction ko dyan, nung gagawin yung ginawa nila, yung intimate scenes, iniisip ko noon kung paano ko mailalabas sa pelikula, sa tilon, makonvince yung mga tao that I was horny enough to do it with another girl. I mean, you know, I have to be able to portray it properly na hindi mukhang arte lang. Hindi ganun kadali yun, actually. So, awa ng Diyos, nagawa ko naman. Pero napakahalaga yun na yung ginagawa ninyong pag-arte ay hindi arte. Kailangan maramdaman nung nanonood yung libo. Yun lang yun. Last question naman. Hindi naman. I mean, so hindi kailangan masabi ko, di ba? Hindi pressure. Pero, kasi nag-wonder lang ako, I mean, seeing an all-female cast, tapos panel pa, and producers, women. Wonder ba't hindi naging Women's Month release ito? Parang bagay this month. This April. Because it depends on the availability of the cinemas. So we don't actually just get, we don't just choose our date, the dates. It also depends on the availability. Actually, it's a good thing that we have the April 4th. It's usually in St. Cinemas, it always gives you the Wednesday opening. So in our case, it's gonna be Saturday. It's gonna be a Saturday. So from Saturday, tapos ikot siya ng Wednesday, another Wednesday to Tuesday. So it's gonna be almost 2 weeks. So it depends also if mag 3 weeks kami, 4 weeks. It's a good lady. It's really a Pressure kasi yan. Anyway, okay, ito talaga yung tanong ko. Tanong ni Jerry actually. Nakakatakot. Okay, ang ganda kasi ng title, pwede talaga paglaruan. Yeah. So ang tanong ko, when was the last time you said, I fell and it's fine? Anong tagal na sa akin? Parang kanina lang. Parang kahapon lang last week. 2 weeks ago. But you're fine, di ba? I am fine. I am fine. I believe I'm always gonna be fine, really. Ayan. Parang wala naman. Wala naman ako. Always gonna fail. Ang feel ako, yeah, parang wala naman ako. Lately, o di ba? Lately, wala. Di mo alam. Siguro sa 5C namin sa Sangre, gano'n. Natamaan ako sa, ng sorcery. Thank you Walang pagkakahulog na Pero nangyari sa totoo akin yun, lately. natamaan ko siya sa mukha. And it's fine. It's fine. It's fine. Yung importante is fine. Yes, yes. Na, ito na. Si Direk na. Direk, when's the last time you fell? But it's fine. Kaya ako nga ginawa tong pelikula kasi I always fell. No, but seriously, kaya ako siya ginawa talaga kasi ang dami kong pagsubok in life, you know, na hindi naman, I'm sure lahat tayo may mga pinagdadaanan. It's not only a love story for me Parang naging lang to instrument, kumbaga itong pelikula lang na to, told in a very light way, in a most fun way, but on a deeper message of it talaga, it's really about life. You falling and falling so many times, not only in love, but in life. But ang importante is kung paano ka bumangon ulit Yun yung masasabi mo. At pag bumangon ka, doon mo naman sabi na, it's fine, I'm okay, and ready ulit. So, yun. Lahi kang pusa, may always land. Yes, oo. Marami ako. Gaya ng pusa. Yun. Thank you, Direk. Ganda kasi yung title. Thank you. Which could be taken na parang light or profound. Yes, yes. Parang meaning. Actually, nung naisip ko yung title, hindi ko kasi pwedeng i-spoil. Meron kasi sa kwento, may nahulog talaga. Ay, hindi ko na muna sabihin. Pero habang naisip ko yung title talaga, so, nung ginagawa ko kasi itong film na to, marami rin akong pinagdaraanan in life. Sabi ko, ba yan? Dami-dami naman. Parang ganun lang. So,
sometimes nagkakaroon tayo ng mask kasi, you know, alam niyo ng mga celebrities, of course, public figures, na we build walls kapag nasasaktan tayo. We don't show the world na nasasaktan tayo, lalo na mga strong women eh. But deep inside, itong strong women na to are also vulnerable. So, yun yung mga hindi nakikita ng mga tao. So, it's more on a personal note to sa sarili na, you know, even if you fall, secret, it's gonna be fine. It's gonna be fine. Kahit hindi makita ng mga tao, yun yung mantra mo lagi, it's gonna be fine. Kahit anong mangyari, it's gonna be fine. Madapa ka, kahit ano ka na, sarado ka na, it's gonna be fine. Yeah. Thank you, Direk. Na-call ka na ba daw, Direk, sa isang taga-industry? Ano po, sorry? Na-welcome na pa raw. Ibang meaning naman doon ang fall. Anong fall? Fall sa trap? Na scam? Or... Sa isang artista daw si Jerry. Ay, sa artista, na-fall na ako. Hindi eh, mga ka-work. Wow! Behind the scenes. Sino kaya Ay yan? na, grabe. Wow, ha? Saan na ako? Huwag na artista. Ang hirap nung artista, it's complicated. I felt it's complicated. Thank you. We have room, I think, for one final question. Who would like to take the floor? Marinette. Naku, ayan naman is gonna be a good one. Pag last question, last question, pinakamabigat eh. Pressure naman. Sige po. Si Naz na. Go Hindi siya mabigat, pero as producers, gaano kayo ka-involved dito sa movie? Very involved. Oh, very. Para, ayun, sorry. Uminom kami pala. Sabay kami na uhaw. Umpisa pa lang po talaga, involved na kami. Nung sinabi pa lang sa akin nga nila Miss April and Miss Polina, yun nga, message ko naman si Rhea. Doon pa lang po, involved na ako. Wala pang script, Wala pang script, wala pang director. Actually, nung time na yun, hindi pa rin kami nagsisimula sa Sangre. So parang ang tagal na namin hindi nagkita ni Rhea. Tapos parang, alam mo sa atin, biglang yung mag-message si Glyza, di ba? So parang medyo weird. Araneta, from Araneta. Ay, actually, from Araneta. Nakakita lang din na. Yun pa lang. Tapos parang, nung time na yun, di ko alam kung magre-reply ba siya or mag-yes ba siya. But thankfully, she said yes. And then, nung time na, yeah, she will always say yes to it. Tapos, ayun, so sobrang pagka-involve po namin, ang dami naming meetings din here, sa Tear Clause, even sa Sangre, pinag-uusapan naman siya. Tungkol dun sa treatment lang din, kung okay ba sa kanya yung script, and yun, yung mga, kung ano-ano mang elements pagdating sa pelikula. Schedule, yun pa lang kasi lock-in siya eh. So, kumbaga as, not just actors, hindi lang namin iniintindi yung mga eksena namin sa pelikula, kundi pati na rin sa logistics. Alam mo yun, parang ganun po kami ka-involved dito. To be honest, Glyza is more involved than I am. But I think everyone here on this table cares about the project so much that we wanted it to be the best that it could possibly be. And to some extent, we all made sacrifices to make it better. Whatever it takes to make it better, if we spot something that we can improve, ayun, may either kakausap, parang do you want let's do something like this. Yung parang ganun, it was very open to other people's ideas. So, ayun, I felt like it was really a collaboration of everyone here. One last question for Rian, Glyza, and Derek. More than a decade after na Huling Cha-Cha and Richman's Daughter, gaano na nag-evolve yung pagkukwento natin about sa kwento ng LGBTQ? I can see a giant difference between how Richman's Daughter was treated and how this is treated right now. Especially because that was a TV project, and at the time, parang the censorship was
so much. Yung para bang it was still considered taboo to talk about or to tell that kind of story. So there was a lot of censorship on the project. Here, I think we've all evolved. Thank you. And there's finally a lot of freedom that we have now. So parang I feel like ayun nga, there's a lot of freedom, and I hope that it's something that will be very satisfying for people to watch also. I think sa storytelling, hindi siya dinidictate ng specific formula. Especially, katulad ng sinabi ni Ren, it's not TV, parang formula eh. So, mas nakapaglaro, I believe, si Direk Sigrid in terms of genre, in terms of mga scenes, in terms of concept. So, mas nabawasan yung mga inhibitions pagdating sa script writing niya, sa acting namin, sa mga eksena namin. So, very happy kasi na-experience namin yung time na parang sinasabi sa amin na, hindi to pwede. Ito, very, parang controlled in a way kasi na we have to consider na pinapalabas siya sa free TV. But here, very grateful kami that we were given a bigger platform to tell a story na hindi namin nakwento before. Hindi ko alam yung Nagkalabasan na po tayo ng anong kwento po ang ating sasabihin ngayon? Hindi ko alam yung kukunin ko yun. Direk, inom ka muna tapos sagutin mo yung question. Eto kasi. Let's take a sip first. Oh my God. Yung huling cha-cha kasi, 2012, di ba? So, nung time na yun, yung sinasabi ko, yung mga nakalito ng cha-cha, yung unang, it was banned for public viewing. Okay? Tapos nilaban ulit, nagkaroon ng, para maglaban namin sa MTRCB. Tapos tsaka lang siya ipinalabas. So, it says a lot about gender sensitivity and gender knowledge about that time. Pero kasi, the reason was, hindi about lesbians. Akala ko yun eh. It's a coming of age. Kasi siya ng 12-year-old woman who falls in love with an older woman. Pero hindi kasi doon kami na-ex eh. It's really about yung paglalaglag ng bata. So, may ganung topic yung cha-cha. And at that time, sinusulong natin ang RH Bill noong 2012. As in, nagra-rally sina Miss Riza Tiveros during that time. So, you see, dun pa lang yung history ng ating knowledge tungkol sa mga genders and pagiging babae and yung mga karapatan namin bilang babae. Andun yung pakikipaglaban pa noon. So, fast forward na sa 2026, GL na, hindi na pala tawag lesbian film. So, actually, nung nilapit sa akin, gumawa ng GL film. Ano yung GL film? Hindi ko naintindihan, sa totoo lang. Gumawa ako ng Lulu for Viva Max during nung time ng pandemic. Yes, I think yun yung first ko na yung GL film na may BL, ganyan. Series, yun di ba? It's a series. Oo, doon ako nagsimula ulit after ang huling cha-cha. Ano ba yung GL? Girls Love. Very proud pa naman ako na nag-brief ko lahat ng artista. Alam ko nila. Absent ako. I'm sure absent ka nung nag-briefing. Sorry na, at least honest. Yes. Tapos when I was asking them, anong difference niya sa lesbian film? You know, it's a girl-to-girl pa rin. Parang GL is more fun, light, and mas ganun romantic. And interesting enough, dahil during those years po, kung i-review natin ang laging lesbian film, lagi natin iniisip indie film, drama, mabigat, ganyan. So I'm very happy na nandito tayo sa panahon na we go beyond that. Nandito na tayo sa romance, sa kilig. I think yun yung maganda na pinagdaan ng isang dekada. Yung nga sinasabi na yung Rich Man's Daughter, it's about
experience pala, maraming limitations pa kayo eh. Pero it's a groundbreaking TV series na for me eh. Nag-try. Maraming nagtatry, hindi lang naman kami. Maraming director, marami pong pelikula. Pero ang maganda ngayon is we go beyond the yun nga na dapat pag lesbian seryoso, dapat about nakakadurog ang puso lagi, ganyan. So like for example, itong I Fell in Spy namin, actually it doesn't talk about a girl-to-girl relationship. It's really talking about being in a relationship and being hurt and being to rise up again from all of these hurtful things na nangyari sa'yo. You go beyond po eh, ng pagiging girl-to-girl. You go beyond that. Yung parang normal na lang siya sa pelikula. Hindi na siya dapat tinatanong kung girl-to-girl ba yan? Or boy-to-boy ba yan? Or whatever, ganyan. When we go beyond that, ibig sabihin nasa right track na tayo ng panahon. Kasi ang iniisip na natin yung kwento na, hindi na yung about gender. Hindi ako makain. Ay, pwede na. Pwede na po, pwede na mag-set ng wine. I